Magandang araw mga katagay. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tayo po ay magluluto at mag-steam ng dalagang bukid. Hindi pala ako mag-steam, hindi si Mrs. Meron din pala tayo mga katagay na talbos ng kamote. No, stir fry lang yan ni Mrs. sa bawang. At yan nga, nagpe-prepare na siya ng kanyang mga sangkap para sa steam fish. Steam na maya-maya. At dito nga, dahil nga wala akong nabiling dahon ng sibuyas, ang ipinalit niyang sangkap is yung siling green. Pang-design niya lang naman yan mga katagay doon sa ating isda. Kung nakikita nyo sa kanyang paligid, andun po yung luya, yung isda, and then yung sili. At naglagay na rin siya ng isang sili mga katagay, no. Gugupit-gupitin niya lang yan para naman hindi masyadong maanghang. Pagdating sa pagluluto ng steam fish, maaasahan mo yung asawa ko. Magaling siya sa ganyan. At naglagay na nga pala siya ng sauce. Yun, simple lang. Dati kasi merong black sauce. Yun, hindi masyado maalat. Dahil wala nga kaming ganun ngayon. So, gumawa na lang siya ng toyo, tsaka asukal, at tsaka kunting tubig. Para hindi naman masyadong maalat. So, at tinikman na nga niya mga katagay. Kung sakto lang yung alat. Dito nga, nagpakulo na siya ng tubig. So, pumunta muna ako ng tindahan dahil may bumibili. Dahil yung aking anak ay siyang bantay. Ayan, at pinaayos ko muna yung mga display. Lalo na yung kape dahil tinamad na naman yung paglalagay niya. Pag walang bantay, hindi nagbebenta. So ito nga, papunta ako ng kusina. Ngunit ang ating mga pusakal at askal ay nakaharang sa ating dadaanan. Yung mga alagang pusa na yan, hindi po sa amin yan. Tagalabas yan. Nasanay na lang na pinapakain ni Mrs. At dito nga, nagpe-prepare si Mrs. ng mga pagkain ng kanyang mga alaga. At naglalagay din siya dito ng mga energy booster, tsaka yung appetite booster para sa mga alaga niya. So ganyan siya kaalaga sa mga hayop, kahit hindi naman sa amin yan, pinapakain niya talaga. At dito nga mga katagay, kulo na yung ating tubig at nilagay niya na rin yung ating isda para maumpisahan na ang pag-i-steam. So, i-steam lang natin yan ng 15 to 18 minutes. At ito nga, si Goku, na napaka-arte at napaka-special, hindi siya kakain pag hindi siya sinubuan. Ganyan siya, ka-arte. Kala mo naman gwapo. So, tingnan nyo. Oh, iiwanan niya. So, kailangan daw talaga subuan. Oh, di ba? Oh. Yan, kakain siya pag sinubuan. Ganyan siya ka-spoil. So dito nga mga katagay, si Mrs. hindi talaga mapakali dahil hindi ako nakabili ng dahon ng sili, ng sibuyas, sorry. So pumunta siya sa third floor dahil may tanim naman siya dong sibuyas. At ayun, nakakuha siya ng dahon ng sibuyas. Maparaan. So dito nga natapos na yung 18 minutes at tinignan natin kung pwede na. Ngunit sabi ni Mrs. hindi pa pwede, matigas pa. So, kailangan labas na yung mata. Yun ang palatandaan na luto na yung isda, yung steam natin. So, kaya another 5 minutes ulit. At ito nga, tiningnan ko na kung talagang pwede na siya. At ayan, kung nakikita nyo ang mata, uluwa na. So, ibig sabihin,
luto na yung ating isda. Kung nakikita nyo, pwede na siyang kainin. Ang sarap-sarap na sa paningin. So ayan, so tinignan na ni Mrs. at sinigurado niya kung talagang luto na yung ating isda. Sabi ko, okay na yan, kinikilaw nga yan eh, pwede na yan. So dahil naniwala sa akin, tatanggalin niya na sa pagkaka-steam yung ating isda. At sabi ko, dahan-dahan, baka mapasok ka. So dito nga mga katagay, itatapon lang din niya yung sabaw. Pero hindi niya itatapon yun dahil masarap yun. Gusto ko yun. At dito nagtoppings na siya nung dahon ng sibuyas. Sabi ko, ilagay mo na rin yung sili na ginayat-gayat mo dahil sayang din naman. Pang design mo lang naman yan, pang plattings. Pero yan mga katagay is dagdag sa aroma, sa amoy kapag inilagay na yung luya na pinirito with mantika. No? So wala tayong olive oil kaya mantika yung gamit natin. Cooking oil lang talaga. So dito nga mga katagay ay gigisa na siya ng luya. Parang ipipirito lang niya yung luya sa mantika. Pakikrispihin niya lang yung ating luya. So ayan, ilalagay na niya yung luya at saka sili. Masarap mga katagay, medyo maanghang yung ating steam fish. At kapag nagkulay brown na yung ating luya at medyo crispy na, ibig sabihin pwede na yan, luto na. Gusto ko yan mga katagay kapag nag-i-steam, kinakain ko yung luya na yan, masarap siya. So ayan, binuhos na nga yung mantika at saka yung ating luya sa ating steam fish. At nagtikit-tikit nga yung ating luya mga katagay kaya ginupit ni Mrs. Ito na yung kanyang ginawang sauce. So ibubuhos niya na yan dyan. O diba? Ganyan lang kadali mag-steam ng isda. So Chinese style yan, yung ganyang ginawa na yan. Dahil si Mrs. ay sanay sa mga ganyan sa paggagawa ng steam fish sa Hong Kong. Diba? Nakakatakam na mga katagay. Labas na ang gin bilog. At dito naman mga katagay, ako ang naatasang magluto ng ating talbos ng kamote. Paborito namin dalawa yung mag-asawa, lalo na pagkaganyan may steam fish kami, dapat may gulay. At ako ang nagluluto niyan mga katagay dahil si Mrs. ay nagpapaligo kay Sacho. Dahil 2 days na siyang walang ligo. At ayan nga mga katagay, tapos na yung ating nilutong stir fry na talbos ng kamote. No, stir fry lang natin yan sa bawang. So, ang kasunod po nito ay kain na sigurado. Sarap na mga katagay, di ba? So, shout out nga pala sa lahat ng ating mga viewers. At syempre, paulit-ulit kong sinasabi na suportahan nyo naman lagi ang aking video. Paki-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And then, ipopost ko rin to sa ating Facebook page, sa ating Facebook. Pwede pong pakisuportahan nyo na rin po yung ating Facebook, no? So, hanggang dito na lang mga katagay. Bye-bye!